biblical meaning, ang biblical meaning sa kasalanan tungkol sa sin. Sa Old Testament is disobeying the law of God. So, kasi may binigay na utos sa Diyos doon sa anumang iban. But, in the New Testament, sin means it is disobeying the will of God. O yung paglabag doon sa kalooban ng Diyos. Bakit magkakaiba ito? Kasi sa New Testament, it talks about spiritual things. So yun yung pinagmumulan ng kasalanan na sinasabi ng Diyos, yung paglabag sa kanyang kalooban. But this means literary translation against the Bible. So in the New Testament, there is a divine law. But also in the New Testament, there is also a divine law. And that's divine law is the will of God. Yung kalooban ng Diyos. Because we are now not under the law, but we are under grace. So nasa ilalim tayo ng biyaya. Kaya yung biyaya na yun ay patungkol doon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo tumatanggap ng biyaya. Because it is the will of God. Let there be offense o yung paglabag. Let there see wrongdoing, yung mga maling ginagawa, and let there be evil. Gusto ko bigyan ng clarification o ng classification o ng paghambing kung anong klaseng kasalanan ba yung sinasabi dito sa ating lesson. Ang ating teksto ay mula doon sa Romans chapter 6 verse 23. So, number 2, what does it say about sin and forgiveness? With the power of Jesus Christ that we can be forgiven of our sins, we may also live new lives because of it. We should no longer be enslaved to sin, sa Romans chapter 6 verse 5 to 9. So dito, pinapaliwanag ni Sir Pablo, mga kapatid, na pagkatapos na pinubos tayo ng ating Panginoon sa Kristo doon sa kasalanan, ano bang kasalanan? Yung pinubos sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. It is spiritual sin. Why? Because when Christ introduced the kingdom of God and God Himself, He talks about spiritual things. So balikan natin yung ginagawa ng mga tao from the Old Testament to the New Testament. At ginagawa ng mga tao kapag sila ay sumusunod sa kanilang mga tradisyon o mga kinalisnan, sila ay nag-aalay ng kanilang sarili, maging yung kanilang mga anak, i-aalay nila sa mga Diyos-Diyosan. And this, ito yung pagpapakita nila ng hindi pananampalataya sa Diyos at hindi pagsunod sa Diyos. So kaya pinapanggit dito sa ating lesson ngayon, yung kasalanan sa Diyos ay yung ating pagkakaloob ng ating katawan doon sa mga bagay na labag doon sa kalooban ng Diyos ayon doon sa ating paniniwala. So kaya binigyan tayo ng bagong pananampalataya eh. We have now a spirit upang sa gayon maintindihan natin at makilala natin yung Diyos na nagpakilala sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Number 3, how can we be like Christ when it comes to sin? Christ died to break the power of sin, and now He lives for the glory of God. He died, He died to sin once for all. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Okay. Pag sinabing mortal body, mga kapatid, it is physical. At yung mga ginagawang pananampalataya ng Diyos na ayon at nakikita doon sa kanilang physical na ginagawa. Diba? So kaya maraming pananampalataya ngayon eh.
physical sin. Na yung ating katawan ay nagagamit doon sa ating pag-aalay ng sarili o sa mga bagay na akala natin ay tayo ay naglilingkod sa Diyos. Akala natin tayo ay sumusunod sa Diyos. So, maging aware tayo mga kapatid. Lahat ng bagay na ginagawa ng katawan natin na mas priority kaysa sa Diyos, yun yung pag-aalay natin ng ating sarili doon sa mga bagay. At ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo na dapat tayo ay malaya na, patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, dapat yung katawan natin ay hindi na natin pinapriority doon sa mga bagay ng mundo. But we use ourselves or our body in serving the Lord according to His will. Ginagamit na natin yung katawan natin sa paglilingkod sa Diyos ayon mo sa kalooban ng Diyos, hindi ayon mo sa kalooban natin. Okay, halimbawa, every Sunday, meron tayong Sunday service. So, ano ang priority ng katawan natin? Dito mga example. Sino ba yung priority natin para gamitin yung katawan natin sa Diyos ba o sa mundo? Sa Diyos. So kaya nga, mag-ingat tayo doon sa mga priority natin sa buhay, mga kapatid. Ang tinutukoy niya Apostol Pablo dito ay hindi lang yung papatay ng tao, magnanakaw, kasi ito yung common sense, di ba? Hindi mo karaniwang sin na sinasabi ng tao eh. Na manguhulga, katulad ng isang araw, namatay pa yung isang ali dahil tumalon dun sa jeep. Diyan lang sa Commonwealth. Hinulga at tumalon yung mga pasahero, namatay yung isa. Okay. So, kasalanan. Yun yung sinasabi ng mga tao ng kasalanan. Yun yung sinasabi ng mundo ng kasalanan. But, Apostle Paul, itinuturo niya, ipinapaunawa niya sa atin na hindi lang yun yung kasalanan na tinuturo sa Biblia. Ang kasalanan na tinuturo sa Biblia na ginagamit ang ating katawan ay doon sa mga bagay na priority natin kaysa sa Diyos. Yun yung tinuturo niya po rito. Kaya kami mamatay ang Panginoon sa Kristo, pinuhos niya yun lahat ngayon, kaya tayo ay isibilang sa Espiritu para ang priority natin ay yung kalooban ng Diyos, hindi na yung kalooban natin. We are now prioritize the will of God instead of our will. Sabi na yung kalooban natin. Number 4, how can we turn away from the evil desires? Give yourself completely to God, for you were dead. We were dead in our sins, and we cannot become alive and free through the gift of God's grace. And in Romans chapter 6, verse 13-15. So, yung ating ginagawa ngayon ay ginagawa natin yung will ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, ayon doon sa ipinagkaloob sa ating na mga gift. Yung ministry. Diba? Yung ministry. So, kung ginagawa natin yung ating ministry na masaya tayo, na-enjoy tayo, yung sabihin ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kasi kapag ginawa natin yung isang bagay na labang sa kalooban natin, hindi kalooban ng Diyos at hindi nagagalak ang Diyos doon. Diba? Amen. Kasi kung tayo na, hindi tayo nagagalak doon sa ginagawa natin eh. How much more, ang Diyos pa kaya yung magagalak. So kaya makita natin mga kapatid na habang tumatagal, nag-grow yung ating pananampalataya dahil naiintindihan natin. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na maunawaan natin kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos sa atin para hindi tayo magkasala sa Kanya. Amen. Sin is like the throne of ever-increasing wickedness. You develop a habit of following the prescription of one specific sin over and over again as you continue
you do that, the odds become stronger, become easier to put into the thinking task. Kaya kami sa kunyari, ay, hindi mo lang ako mag-churches ngayon. Naiintindihan naman ako ng Diyos kasi ito gagawin ko. Diba? So, di ba yung mga ngayong rason Alam mo, pwede naman tayo ng mga reasoning na gayon. Pero, nagtakta na nga tayo ng araw Diba? For us to gather together, to give ourselves, minsan na madala natin yung ating physical dito para magkasama magpupuri kasama ng ating espiritu. Diba? Paano ngayon yun? Sabi, absent muna ako, yung espiritu ko naman nakakapagpuri sa Diyos kahit na hindi ko sila kasama. Gawin mo mga ganyan reason alam mo tayo ng mga tao, marami tayo mga reason to justify ourselves. Hindi ko diba? Parang naman tayo ng basta okay na ako. Of course, yung relationship natin talagang hindi naman nababago yun diba? Kahit nasan tayo, kahit anong ginagawa natin. But, with regard